Hello. Isang magandang hapon sa bawat isa po sa atin. Ito po ang ikasampung third Sunday o tinatawag na pagpapasalamat dito sa Templo ng Salomon. Salamat tayo sa Diyos dahil naging matagumpay tayo sa 10 buwan at nagpapatuloy dahil sa ating sinumpaan sa dakilang Panginoon. Ito ang mensahe ngayon. Ngayon po, bigyan natin ng buhay ang isang aralin. Ayon po sa Ebanghelyo ni San Mateo, sa Kapitulo 5, versikulo 38 hanggang 48. Narinig ninyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngayon po, paano natin mauunawaan yung sinasabing mata sa mata at ngipin sa ngipin? Ayon po dito sa Lumang Tipan, sa Exodo 21, sabi dito, meron ditong mga kautusan at ganun din mga kahatulan. Sabi dito, datapwat kung may anumang karamdamang, halimbawa, at kung may magbabag, kung halimbawa may magwala, at makasakit ng isang babaeng buntis na anupakunan, at gayon may walang karamdamang sumunod, ay tunay na pagbabayarin siya ayon sa iatang sa kanya ng asawa ng babae at siya ay magbabayad ng ayon sa ipasya ng ako. Kung baga noon, halimbawa, may nagwala, nabiktima yung isang buntis na babae. At pagkatapos nun, kung walang nangyari, magbabayad lang siya. Ayon sa hatol na nais ng asawa ng babaeng buntis at ganoon din sa hatol ng hukom. Pero, datapwat kung may anumang karamdamang sumunod, halimbawa, namatay yung bata doon sa sinapupunan, o kaya namatay yung babae, ito na po yung pasya. Datapwat kung may anumang karamdamang sumunod, magbabayad siya nga ng buhay kung buhay. Kung namatay, kamatayan din ang hatol. Mata sa mata, kung nabulag niya, bubulagin din siya. Ngipin sa ngipin, kung nabungian niya, bubungian din siya. Kamay sa kamay, naputol niya kamay, halimbawa, nagwala, nataga niya yung kamay, naputol, puputulin din yung kamay niya. Paa, kung paa. Putol din yung paa, putol din yung paa niya. Paso, kung paso. Halimbawa, apoy naman nagamit. Sugat, kung sugat. Bugbog, kung bugbog. At kung sakta ng sinuman ang mata ng kanyang aliping mata ng aliping babae at mabulag ay kanyang palalay dahil sa kanyang mata. Halimbawa, kapag ang isang tao ay nakabulag, bubulagin din siya, quits na. Ganun po ang kalagayan noon. Kaya sinasabi mata sa mata. Kung nakabulag ng mata, bubulagin din yung mata ng nagbulag. Ganyan po ang sinasabi. Datapwat sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makilabang sa masamang tao, kundi sa sino man sa iyo'y sumampal sa kanan mong pisngi, iharap mo naman sa kanya ang kabila. Halimbawa po, mayroong tao na naninira sa atin. Gusto tayong i-down. Tapos siya gusto niyang iangat ng kanyang sarili. Hayaan lang natin siya. Ipaubayan natin sa Diyos. Sapagkat turo yun ni Kristo na huwag makilaban sa masama. Kung tayo ay gumawa ng mabuti, ipanalangin na lang natin siya lang magliwanag ang kanyang isip upang sa ganun mailayo natin ang ating sarili na hindi na tayo makapagsalita o makapag-isip man ng masama sa kanya. Halimbawa, dahil sa isang bagay na nagawa natin, siniraan tayo, tapos halimbawa, siya yung gusto niya itanyag,
tayo naman yung ibagsak, mapalad tayo. Dahil sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. At siya, Diyos na po ang bahala sa Kanya. Kaya sabi, sa sinabi ng ating dakilang Panginoon, huwag kayong makilaban sa masamang tao. Ang nagsabi na huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang mag-imbot, ay siya rin may sabi, huwag kang makilaban sa gumagawa sa iyo. Eh kung sinisiraan tayo, kahit sabihin pang sirang-sira ang pangalan natin, ipanalangin na lang natin yung mga tao na naninira sa atin. Kundi sa sino mang sayo'y sumampal sa kanan mong pisngi, iharap mo naman sa kanya ang kabila. Nasaktan ka na sa kabilang pisngi, hayaan mo maulit. Hayaan mo siya magsawa, bugbugin ka ng gusto. At sa mag-ibig na ikaw ay pagsakral, kunin mo sa iyo ang iyong tunika, iwan mo naman sa kanya ang iyong balabal. Halimbawa, pinagaw mo yung damit mo, katingkakin mo, yan ay tinuturo ng pagpapahinuhod. Ibig sabihin, tinuturuan tayo ng ating dakilang Panginoon na umaba ang ating pasensya. Pwede po huwag nang magpintuhan sa katawanan ko sa likod. Nagkasagabar ko. Pwede po pumasok dito, mag-iwalay po kayo. Sapagkat dito po sa pahayag na ito ng ating dakilang Panginoon, unang-una po, unawain natin, sinabi niya ito. Kaya, meron tayong damdamin. Minsan halimbawa, nagsasalita ako dito, nagsasalita naman yan, ibig sabihin, tutol kayo sa sinasabi ko. Kaya kayo tumatawa. Pero dahil ito'y katotohanan at binabasa natin, siguro kung ayaw kang maniwala, meron din kayong sariling banal na kasulatan. Basahin din ninyo, nakasulat din yan. Ang ayon sa ating binabasa. Ito po'y aral ng ating dakilang Panginoon. Ito'y para sa ikatututo natin. Pero kung hindi natin bibigyan ng pagkakataon ang salita ng Diyos, pumasok sa ating mga tainga, at hindi papasukin sa puso sapagkat nagkukwentuhan tayo, wala po tayong katanggapin sa Diyos. Kundi ang hatol na po ang kasunod doon. Yung mga bagay na sinabi ito sa oras na ito, sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoon, doon naman tayo hatulan. Dahil sa oras na nagpahayag ang Diyos, inamit ang bibig ng isang tao para ipagsalita ang salita ng Diyos, at hindi tayo nakinig, yun na po yung hatol sa ating sarili. Ano bang sabi dito? At sa at sino man ipilit sa iyo na lumakad ng 1 milya, ay lumakad ka ng 2 milya na kasama niya. Halimbawa po, gusto kang palakarin dahil sa may nagawa kang pagkakamali, gawin mong lumakad 1 milya, isama mo pa siya. Baka magduda pa na kulang ng 1 metro yung nilakad mo. Ano yan po ang sabi dito? Bigyan mo ang sa'yo'y humihingi at huwag mong talikdan ang sa iyo'y namumutan. Panginoon Jesucristo din ang may salita nito. Ngayon, hindi masama ang lumapit. Lamang, hindi tayo makalapit dahil sa ego. Pwede ka naman magsabi, sis, baka pwede ako makahiram. Pero dahil sa pride, yun ang pigil para hindi ka makalapit. Parang tingin sa sarili natin, nangangailangan na tayo, mataas pa yung tingin natin sa ating sarili. Paano tayo makakalapit sa ating kapwa? Sinabi mismo ito ng ating dakilang Panginoon. Kaya ngayon, sa dinalapitan naman, huwag tayong tumanggi. Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapupuutan mo ang iyong kaaway. Kung dati sinasabi na kung ano yung iyong kapwa, kamag-anakan man yan, o kaibigan man, o kaklase man yan, lahat ng mga may kaugnayan sa ating sarili, lahat ng may yan lang ang narinig natin dati na ibigin mo ang iyong kapwa, yung kaaway talaga. Pero sabi ng ating dakilang Panginoon, datapat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Ibig sabihin po, kung tayo man ay ginagawa ng masama o inuusig
kung tayo man ay kinabubuutan ng ating kapwa, kinakailangan kong gantihan natin ng pag-ibig para sa kanila. Sa papaano pong bagay? Halimbawa, yung isang tao, sinisiraan tayo ng puri sa iba. Ipinagkakalat na ganito tayo. Ipapanalangin mo yung tao ngayon. Ang ano po sa tingin ninyo? Sino ba doon yung kahabag-habag? Hindi ba kayo nang lalait? Hindi ba kayong napupuot? Kawawa naman ang magiging kalagayan niya kung siya'y napupuot o may hinanakit sa kapwa. Totoo tayong tao. Kung may problema, halimbawa, may problema sa akin, kausapin ako. Kung may problema sa inyo, kakausapin ko kayo. Hindi yung ipagkakalat pa sa iba, ipagtitismis pa sa iba, yung mga bagay na alam naman natin mali yung ating ginawa. Yun po ang importante dyan. Sa pamamagitan ng isang pananalangin, ng isang matuwid, alam mo po kasi sa totoong buhay, ang Diyos hindi malayo sa atin. Ayaw lang natin papasukin dito. Dahil, halimbawa ako, ang pangalan ko ay Tulas. Ang gusto ko pa rin ang nasusunod. Kapag mayroong isang bagay na mali lang, nagagalit agad ako dahil ako pa rin yung Tulas. Pero sabi nga, kayo'y pinatay na, hindi na kayo ang nabubuhay sa inyong sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa inyong mga puso. Sa makatuwid, ang umiiral na dyan ang pag-ibig. Kapag tayo po ay sinisiraan ng puri, gantihan natin ng masama. Kapag tayo kinapuputan, mas lalo nating mahalin at ipaunawa sa Kanya na siya'y mali at tayo ang nasa tama. Yun po ang pinakaibig sabihin ng mensahe dito sa Ebanghelyo. Para ano po? Para kapag ginawa natin na ibigin ng mga kaaway at idalangin ng sa inyong nagsisiusig upang kayo'y maging anak ng inyong Ama sa langit. Yan po palatandaan ng anak ng Ama sa langit. Walang iba ang gumagawa ng pag-ibig sa kanyang kaaway at ganun din ang dumalangin sa mga taong nagsisipag-usig sa atin. Sapagkat kung kayo'y iibig sa mga nagsisiibig lamang sa inyo, ano ang ganti na inyong kakantin? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? Kung wala tayong pinag-iba, yung kapwa lang natin, yung kaibigan lang natin ang iibigin natin, wala tayong pinag-iba sa maniningil ng buwis o mga mandaraya. Wala rin tayong pinag-iba sa mga Pariseo na imbabaw lang yung pag-ibig. Ang pag-ibig, dapat hindi lang sinasabi. Hindi lang sinasabi, I love you, brad, I love you, sis. Kundi ipinaparamdam ang pag-ibig na yan. Napagamat, naging masama siya. Pagamat siya naging mabuti, ipakita pa lang natin ang pagiging isang kapatid na tayo'y pantay-pantay sa paningin ng Diyos. At ang Diyos lamang ang sumasaibabaw sa atin. Kaya hindi po tayo dapat mga aaway-away o mga kakagatan. Sabi nga ng Apostol Pablo, kung kayo'y mga kakagatan, mga lilipol kayo. Halimbawa, hindi ba ang kaibigan natin, kakapwa man yan o kaaway, larawan niya ng Diyos. Bakit kagalit na galit sa iyong kapwa? Larawan, kamukha din yan, wangis din natin. Bakit tayo magagalit sa ating kapwa? Dapat, ang ipapakita natin, pag-ibig lang. Hindi dahil gusto nating sumikat, maninira tayo ng kapwa, gusto natin itanyag ang ating sarili, itirahin natin sila o ganito. Hindi dapat ganun. Lingkod tayo ng Diyos. Dapat tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Dapat, ipinapahayag natin kung ano yung mga bagay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa makatuwid bagay, sumusunod tayo sa lahat ng mga sinabi ng ating dakilang Panginoon. Hindi po ito sariling salita ang ating sinasabi. Binabasa ko ito ayon sa sinabi mismo ng ating dakilang Panginoon. Ngayon, kung wala tayong pinag-iba sa mga maniningil ng buwis na parehas lang ang ginagawa, hindi tayo tatawaging mga anak ng ating Ama sa langit. At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong dapatin, ano ang kalabisan ng inyong ginagawa? Halimbawa, yung brothers and sisters lang, yun ang kinakausap natin.
Yung ibang nasa ibang grupo, wala tayong pakialam sa kanila. Anong kalabisan ng ating ginagawa? Uunlad ba tayo doon? Hindi po. Nagkaroon lang ng division dahil sa mga leaders. Dahil yan ay iba ang sikta, iba itong relihiyon, iba itong grupo. Lahat tayo'y magkakapatid. Sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoon, wala na dong lahi, walang lipi, walang wika. Lahat tayo ay sama-sama haharap sa ating dakilang Panginoon. Ngayon, kung pinipili lalo natin dahil hindi sa Espiritista o hindi sa Katoliko o Protestante o ano man, wala tayong pakialam sa kanila, ibig sabihin yan, wala tayong pinag-iba sa mga maniningil ng buwis. Kinakailangan mamulat na tayo. Kung dito pa lang sa grupo natin, nag-aaway-aaway na tayo. Pagtalikod ng isa, mabuti pa yung harap-harapan, kausapin mo. Hindi yung pagtalikod, saka mo titirahin, sasabihin mo sa iba. Hindi dapat ganon. Magkakapatid tayo. Iisa lang ang espiritu na nandiyan sa ibabaw natin. Kinakailangan pagpahayagan natin ang bawat isa. Halimbawa, sinisiraan mo yung isa, payuhan mo. Kapatid, masama yan, huwag mong gawin yan. Hindi yan magdudulot ng ikabubuti mo. Baka ikapahamak mo pa yan. Kaya yan po ang pinaka-importante sa bawat isa sa atin. Na maunawaan natin yung pinakaminsahe ng Ebanghelyo na yun ay tinuran o sinabi ng ating dakilang Panginoong Hesukristo. Sabi dito, kung ang mga kapatid mo lamang yung damating, ano ang kalabisan ng iyong ginawa, hindi baga gayon din ang ginagawa ng mga hintil? Ibig sabihin, wala rin tayong pinagkaiba sa mga hintil. Tayo'y mulat na, hindi na tayo mga hintil. Ngayon, magbago na tayo. Sa mga mulat na, dapat pinapakinggan natin yung mga aral na sinasabi ng ating dakilang Panginoon. Sapagkat hindi po natin ikakaila o hindi po tayo makakaila sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoon kung sadyang pinatigas pa rin ang ating mga puso at ayaw pa rin baguhin. Ngayon, nandiriya na ang Espiritu Santo na nakatatak sa bawat isa sa atin. Kinakailangan yun ang manaig, walang iba. Ang mga ibigan tayo sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Pero kung tayo nangagsisira ng puri at nangaghahatulan sa isa't isa, tayo naman ay hatulan base sa bawat salita na binitawan natin sa ating mga bibig. Kayo nga ay mga pakasakdal. Papunta na tayo sa kasakdalan o perfeksyon. Sabi nga, paano tayo masasakdal? Dito pa lang sa bibig, hindi na makapagpigil ng dila. Ang dila, sabi, pinagdiningas ng impyerno. Ginagamit natin sa pagpuri sa Diyos, ginagamit naman natin sa paninira. Sabi nga, kung gusto ninyo ng mahabang buhay at magandang araw, magpigil ng kanyang dila at magsalita. Nasa 1 Pedro 3:10. Tayo pong lahat ay anak ng Diyos. Tayo pong lahat ay lingkod ng Diyos. Kaya kinakailangan magmahalan po tayo mga ibigan sa isa't isa ayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat tunay nga po, ang bawat isa sa atin ay harap sa hukuman ng Diyos. Hindi natin maikakaila na hindi ko ika narinig yan. Ito na yung oras. Tandaan niyo yung pizza ngayon. Pizza 15, narinig natin ito. Hindi natin maikakaila sapagkat ang Espiritu din ang nakakatalos ng ating mga pag-iisip nang sa ganun maunawaan ng bawat isa sa atin na mag-ingat po tayo ng ating sarili nating kalagayan. Sabi dito, magpakasakdal tayo. Magpigil ng dila, yun ang paraan ng kasakdalan. Salamat at pagpalain tayo ng Diyos. Isang magandang hapon sa bawat isa sa atin.